Sabi nga nila, ito yun daw ay magiging rival ng Ranger. Hey everyone! Welcome sa ating channel, Go E-Vehicle. Again, I'm Mark. Ngayon pag-usapan natin itong trending at latest news about EV na nilaunch sa Mexico. So, ito nagte-trend ngayon sa Mexico at sa Australia. So, pag-usapan natin itong EV na ito, ka-EV, kasi nakita ko na usap-usapan din ito dito sa Pilipinas. Meron nga nag-comment sa ating YouTube channel, no, na excited na daw siyang makita itong ating pag-uusapan. Walang iba kundi itong BYD Sharp. Nagtataka ako bakit sa Mexico bakit hindi na lang sa China nilaunch. Na upon searching, nakita ko doon na sa China ay hindi naman masyadong pinapansin or walang masyadong may interest pagdating sa mga ganitong klaseng UTE or utility vehicle. Bagay na bagay itong mga wild truck ng ganito pagdating sa part ng Latin America. More on off-roads din kasi doon at syempre desert, di ba? So mga sand. So bagay na bagay yung ganitong klaseng EV. And again sa Australia ay inaabangan din itong EV na ito. Ka-EV, may mga rumors at may mga naririnig din tayo na itong EV na ito ay darating din dito sa Pilipinas. At sabi nga nila, ito yun daw ay magiging rival ng Ranger. So sabi nga sa iba, ito daw yung tinatawag na Predator ng Ranger at ng Hilux ng Toyota. So again, dito sa video na ito, magkakaroon tayo ng short preview pagdating sa electric vehicle nito. Tara ka-EV, let's talk about this EV. Let's go! Welcome to Go E-Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. The BYD Sharp DMO is a plug-in hybrid UTE or mas kilala sa utility vehicle, okay? So, DMO is stand for dual mode off-road. Parang yung si Lion 6, di ba? DMI naman yon, stand for Dual Mode Intelligence. Dito is off-road naman, di ba? So, ka-EV, consider ito as a plug-in electric vehicle na maganda rin naman para sa mga Pinoy na mayroong range anxiety at gusto na mga gantong truck na pang SUV yung loob, di ba? Na pwede mo siyang gamitin as a commercial vehicle or pang business. Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. The BYD Sharp has a 1.3 liters turbocharged 4-cylinder petrol engine motor. At meron din ito ka-EV na 2 electric motors with the company's signature blade battery pack. According to BYD, the Sharp is 5,457 millimeters long and the wide is 1,971 millimeter. Pagdating naman sa kanyang tall ka-EV, meron itong 1,925 millimeters, okay? And yung kanyang wheelbase ka-EV ay 3,260 millimeters. The 2025 BYD Sharp is a plug-in hybrid drivetrain na 320 kilowatt. Includes na dito ka-EV yung 170/310 Newton meter na electric motor niya doon sa kanyang front. And also, it has a 150 kilowatt over 340 Newton meter pagdating naman sa kanyang rear motor. Okay? In other words, ka-EV, all-wheel drive itong BYD Sharp. So bagay ito sa mga Pinoy na mahilig sa camping o sa mga off-road adventure. According to BYD, the BYD Sharp can accelerate 0 to 100 from
5.7 seconds. And according to BYD again, ay meron itong top speed na 160 kilometers per hour. This model comes with a battery pack of 30 kilowatt per hour. According to NEDC, yung kanilang testing protocol, ay yung kanyang battery range ay kayang umabot ng 100 kilometers. And being ang hybrid ka-EV ay it consumes 7.5 liters per 100 kilometers. So, pag pinag-combine mo yung battery, pati yung kanyang fuel, may total range siya na 840 kilometers. At isa pang interesting dito ka-EV, this truck can be used as a source of power or electricity na pwede mong gamitin sa mga accessories or sa camping. And pagdating dun sa tray niya sa likod, yung kanyang rail tray, meron itong capacity of 1,450 liters. At sa kanyang tow ratings ka-EV ay 2,500 kilos. And dahil nga pang off-road ito ka-EV, meron siyang mataas na ground clearance. Ang ground clearance nito is 282 mm. Napakataas na. And of course, dahil nga pang off-road din ito, hindi may iwasan na may mga bato or pwedeng tumama sa ilalim ng ating sasakyan. At meron itong extensive underbody protection para ito sa protection din ng ating battery na nasa ilalim mismo ng truck. And for the exterior looks ka-EV, napakasiga, napakabrusko. Pagdating sa kanyang LED lights dyan sa harap, makikita mo naman na napakaganda. At yung kanyang vertical LED lights na mga headlamp ay maganda rin. Maski sa likod, ka-EV, ganyan din yung kanyang style. Talagang mapapawaw ka na lang kasi may mga grills na rin or mga handle na rin sa likod. Pinag-isipan itong trucks na ito na talagang pwede talaga ipangtapat sa mga rival trucks na nauna sa ganitong category. So, good job kay BYD pagdating sa kanyang exterior looks. And ang gusto ko pa rito yung kanyang malaking logo ng BYD sa harap na nagpapasiga sa looks nitong EV na ito. And from the inside or sa interior naman ito, makikita mo yung napakaganda niyang interior. Of course, kapansin-pansin dito kay EV yung 10.25-inch na digital instrument cluster panel and yung kanyang infotainment touchscreen na can be rotate by landscape and portrait, no? Na merong size ito na 12.8 inches. Ang maganda rito dahil nga pag adventure ito, meron siyang built-in apps kagaya ng Spotify and karaoke features. Very interesting din yung kanyang Sentry panel. Okay, nakikita mo dito na inspired siya by aircraft cockpit na kita mo ang ganda ng kanyang gear shifter na surrounded siya ng series of dials and flick switches. Kita mo dyan na punong-puno talaga pagdating dito sa kanyang Sentry panel. And also ka-EV, available na rin yung ibang mga tech features nito. Included na dito ka-EV yung surround view camera system niya, heads-up display, wireless smartphone charging, di ba? Air purification system, and of course, para sa mga Apple or iPhone user, meron itong wireless Apple CarPlay na. And kagaya nga ng ating ginawang video last time, every BYD have a BYD app, no? Pwede mong makontrol doon yung aircon, pagbukas ng pinto, pagbukas ng window, etc. Panoorin nyo na lang yung ating video dyan sa ating video section, yung BYD app, no? So yun, nandun yung mga use ng ating BYD app para makontrol yung ating sasakyan kahit nawala or malayo kayo sa sasakyan. At dito na nga tayo magtatapos sa ating short preview ng BYD Shark DMO. Ka-EV, pag-usapan natin sa comment section, magkano kaya sa tingin nyo ang presyo nito kung dito yan sa Pilipinas? Ang isa pang tanong dyan, dadaling kaya ng BYD Philippines dito sa Pilipinas? May mga rumors akong naririnig pero hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Alam naman natin na yung competitor ng ganitong truck dito sa Pilipinas ay established na, like yung Ranger at yung Hilux, di ba? So dito ka-EV, tingin nyo kaya may laban kaya yung plug-in hybrid electric vehicle sa mga datihan na truck na nandito na sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan sa ating comment section. Ka-EV, meron akong tinatawag na road to 10,000 subscriber. Ka-EV, hindi ko kayang maabot yon kung walang magsasubscribe sa akin at walang tutulong. Please, tulungan nyo naman ako maabot yung 10,000 subscriber. So, ka-EV, kung gusto nyo naman ganitong klaseng content, stay tuned lang kayo sa ating channel.
And subscribe na, please. Anyway, scroll nyo ang ating video section. Marami na tayong na-upload na review and test drive na rin sa ating video section. Baka dyan mo na makita ang bagay na EV na para sa iyo. Again, I'm Mark from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go!